Mic check, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Lacto Papi, ang ilim nun nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilim nun alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilim nung nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Takta, okay? Diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Dali na. Mag-Lacto Papi, ilim nung para sa tanana. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, kang-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:01. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio.
sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, maayong buntag o kumusta? Welcome sa lain usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Niining adlaw nga Lunes, pitsa 18 buwan sa Mayo tuig 2026. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw nining atong programa, anaunta sa kapiskay sa panglawas. Ubani ko ninyo mga amigag, mga amigo, atong ihatod diha kaninyo ang labing uhing balita dinhi sa ato sa kauluhan sa gawas sa nasod. Balita sa sports, balita sa showbiz, labing uhing kahimtang sa panahon. Mga balitang dalit ka nato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigaba sa nabantog na kayo nga Lacto Puffy. Dalit usab ka nato sa ASI Laboratories Incorporated. Ang tigaba sa nabantog na kayo nga Inzumo. Ang atong mga balita inyohang mabati sa mga kanainlain nga mga radio stations nga naka-hook up nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinaagi sa 107.1 Real Radio. Mabati usab ta pinaagi sa 100.7 Power Radio. Mabati usab ta pinaagi sa 95.3 One Heart Radio. Mabati o makita ta tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Naka-live ang ato ang broadcast pinagi sa Facebook page Bantay Radio Cebu. Ato mga kaigsunan nga wak pa naka-like, wak pa naka-follow, i-search, i-follow lang Bantay Radio Cebu. Inyong mga mensahe, inyong mga komento, pwede na ito mabasa pinagi sa ato ang Facebook page sa Bantay Radio. Karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Dinhi sa ato, 80 ka mga pamilyang apektado sa niulbong sunog sa Tejero Dakbayan sa Sugbo. Riding in tandem nga namusil sa labasiran na sikob na. Pag-ayo sa mga taytayan nga naguba sa 6.9 magnitude nga linog, gisugda na. Mga PUJ drivers nga wa pa naka-claim sa ilang ayuda, mahimo kining kuhaon sa DSWD7 office. Sa kauluhan, ang Senado mag-convene na karong adlaw isip impeachment court sa kasong impeachment ng giatubang ni Vice President Sara Duterte. Sa gawas sa nasod, Iran nagnihit na og supply sa petrolyo. Sa ato ang special news, niabot na sa 65 ang nakalas sa Ebola outbreak dito sa Ituri Province, Democratic Republic of Congo. Sa showbiz, Senador Ruben Padilla giparabangan sa iyang asawang Mariel Padilla. Mao kadto ato ang headline. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa atong mga balita sa ato ang pagbalik human ining pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon o kalmado ka kanunay. Mag-Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer.
Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Poppy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Poppy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Poppy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:08. Ug karon sa detalyes atong mga balita dinhi sa ato. Kasamtangan ng gipasaylong sa Tinago Gym ang 80 ka mga pamilya nga naapektuhan sa niulbong sunog sa may sitio Silangan, Barangay Tihero ning Dakbayan sa Sugbo. Nagsugod ang sunog pasado alas 7 sa gabi atong nakalabay nga Sabado. Ang Department of Social Welfare Services kon DSWS nipahigayon dayon og registration sa mga internally displaced person kon IDP ug nag-apod-apod usab og pagkaon ang LGU ngadto kanila. Personal usab nga misusi si Mayor Nestor Archival sa dapit sa nasunugan aron sa pagpahimutang sa mga biktima ngadto na sa evacuation center. Aduna ipahigayon nga verification ug validation ang DSWS base sa datos nga ilang nakuha alang sa mga tabang nga ipadangat sa gobyerno sama sa financial assistance, relief goods, housing materials ug uban pa. Bantay Balita. Subay sa maong balita, moabot ngadto sa 2.2 milyones ang danyo sa nahitabong pag-ulbo sa sunog dito sa may Barangay Silangan, o Sitio Silangan, Barangay 2, Dakbayan sa Sugbo. Ibana-bana nga moabot sa 75 ka mga panimalay ang naugdaw nunot sa maong sunog. Ang napo niini napagan nadawat sa Cebu City Fire Office ang alarma sa sunog alas 6:58 ang takna sa kagabion. Gisaka ang unang alarma sa nahitabong sunog alas 10:01 ang takna sa gabi. Nilabay ang 5 ka minuto gisaka sa ikaduhang alarm ang sunog. Kasagaran sa mga panimalay nga gipanglamoy pulos hinimo sa kahoy maong gisaka na usab kini sa ikatulong alarma alas 7:08 ang takna. Karon mas madugangan pa ang mga fire truck sa mga nga niresponde tungod sa nagkadako nga kalayo gikan sa Dakbayan sa Sugbo nga mga fire truck. Gikan sa Dakbayan sa Mandawi ug Dakbayan sa Talisay ang mga niresponde. Sa gihimong investigasyon nasuta nga nagsugod ang pag-ulbos kalayo dito sa panimalay ni Edwin Luloy Gumila nga may katapa sa laing mga kabalayan samtang hangtod ning pagsuhat. Nagpadayon pa ang Cebu City Fire Office sa pagsubay sa posibleng hinungdan nganong miulbo ang sunog. Uabot usab ngadto sa 80 ka mga panimalay ug 240 ka tawo ang nawad-an og panimalay tungod sa nahitabong sunog. Ginisubay sa nakuha nga talaan sa Cebu City Fire Office pagkahuman nga madeklarar nga napawong na ang kalayo. Bantay Balita. Alas 7:11 sa kabuntagon mga igsoon. Singil sa Corrientos Vico, laumang momento karong buwan na. Sa kanasad. Gibutyag ni Engineer Nico Arancilio ang engineering technical support sa Visayan Electric Company Conveco na ang presyo sa fuel makaapekto usab sa ilang monthly rate. Kung padayon kining musaka usab ang singil sa kuryente. Subay niini sigon pa ni Arancilio nga tungod sa sitwasyon karon lauman sa mga konsumidor ang pagsaka sa singil sa kuryente karong buwana ug posible sa mosunod pang mga buwan apan dili pa siya kahatag og impormasyon kung pila ang iuminto karong buwana ngadtong Abril ang monthly rate VECO sa VECO anaa sa 12.57 kada kilowatt hour. Awhag niya sa mga konsumidor nga magdaginot sa kuryente sama na lang sa pag-ibot sa mga appliances nga wa gigamit tungod kay bisan og wa kini gigamit apan kung nakasaksa kini nagamit gihapon kini og kuryente. Bantay Balita.
Alas 7:12. Giauhag ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga non-government organizations kon NGO o mga pribadong sektor nga dili na maghatag sa mga libod suroy o sa mga manglimos sa syudad sa Sugbo. Ang maong pamahayag subay kini sa pagdakop sa usa ka 68 anyos ngadtong Mayo City dito sa Maydan Kulon Street tungod sa pagpanglimos niini. Matud pa ni Mayor Archival nga tungod kay aduna may manghatag ngadto sa mga libod suroy, makaagni hinuon kini sa uban pa hinungdan nga managhan ang muanha sa syudad. Namatikdan niya nga matag Sabado ug Domingo adunay pipila ka mga lugar kung asa manghatag og pagkaon ang mga NGO ug matag semana mag-anam-anam kadaghan ang ilang gipakaon. Gipahinumduman niya ang publiko nga adunay anti-mendicancy nga ordinance ang dakbayan sa Sugbo. Imbis nga ilang tagaan sigon sa mayor nga mas maayong i-report na lang adto sa iyang buhatan sa Department o sa Department of Social Welfare and Development aron nga ang syudad mao'y mupadangat og tabang ngadto kanila. Bantay Balita. Upat ka marijuana lovers paslak sa karsel. Init nga silda mo ay nagitugpahan nining upat ka mga lalaki kinsag ingong gustong mahay sa marijuana human nga dakpan hinuon kini sa mga sakop sa Mambaling Police Station. Alas 2 sa kadlawon sa may FV Steel Street, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Ang mga dinakpan gilang nga silang Gilbert, 39 anyos, way trabaho ug taga Sitio Nava, Barangay Mambaling. Nakip sa nadakpan si John Carl, 23 anyos, taga Barangay Basak sa Nicolas. Redmar, 26 anyos, usa ka e-bike driver nga taga Barangay San Nicolas gihapon. Takip nga nadakpan mao ang ginganlan og Philip, 18 anyos ang panuigon, usa ka construction worker ug nagpuyo sa may Barangay Basak sa Nicolas ning Dakbayan sa Sugbo. Nakuha sa mga dinakpan mao ang tulo ka stick, ingon man usa ka ziplock nga gituhang marijuana. Magatubang og kasong paghupot sa ginaling drugas ang upat ka dinakpan. Bantay Balita. PRO 7 kon Police Regional Office 7 nagpabiling top best performing Police Regional Office tibuok nasud. Isip makanunayong pagsuporta sa pagduso sa Philippine National Police ngadto sa organizational excellence ug pagbag-o sa serbisyo ubos sa bandila sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas nga gipasugdahan ni Jose Melencio Nartatis Jr. Ang Police Regional Office 7 kon PRO 7 subling mitumaw isip top performing Police Regional Office sa tibuok nasud human nakakuha sa kinatibuk ang rating nga 87.79% sa PNP Unit Performance Evaluation. Ubos kini sa PNPU Performance Evaluation kang kalampusan mao ay nagtimaan sa ikaupat nga higayon nga ang PRO 7 nakaangkon og outstanding adjectivital rating ug ang ika-11 nga sunod-sunod nga bulan nga ang rehiyon miposti sa kinatas ang kinatibuk ang rating sa tibuok nasud. Nagpalig-on pa sa iyang reputasyon isip usa ka labing maayo nga performance sa Police Regional Office sa nasud. Gisugod ang gisukod ang evaluation ang kinatibuk ang pagka-epektibo sa mga unit sa pulisya sa lain-lain nga lugar sa operasyon ug administratibo, lakip ang pagpatuman sa balaod, paniktik, investigasyon, logistic, relasyon sa komunidad ug internal nga administrasyon. Gidayeg ni Acting Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad ang dili matarog nga dedikasyon, profesionalismo o kolektibong pagsalig sa mga nagkalain-lain, kalalakinan o kababayanan sa PRO 7 nga nagpasiugda nga ang pag-ila nagpakita sa walay hunong na pagtinguha sa organisasyon sa excellence sa serbisyo publiko. Bantay Balita. Malampusong nasikob sa Cebu City Police Office ubos sa liderato ni Police Colonel George Ilanan, ang City Director sa CCPO
Ang duha ka mga suspect nga nalambigit sa pagpamusil nga samdan ang 50 anyos nga babaeng usa ka fish vendor sa sitio Tubod, Barangay Buhisan, Dakbayan sa Sugbo. Sa Sinugdan, gikataho nga usa ka insidente sa samdan. Ang follow-up nga investigasyon sa ulahi mi kumpirmar nga ang biktima gipusil samtang nagsakay og habal-habal niadtong buntag sa Mayo 15. Pinaagi sa hot pursuit operation nga gihimo sa mga personahe sa Labangon Police Station 10 ubos sa direktiba pagduma ni Police Captain Joel de la Serna. Nasikop sa mga otoridad ang mga suspect nga silang Francis Quijote, 38 anyos, taga Barangay Buhisan, Dakbayan sa Sugbo. Laing nasikop nga suspitsado si Ricky Quijote, 21 anyos, na taga Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Ang suspect nga si Francis Quijote, uyuan sa ikaduhang suspect nga si Ricky Quijote na recover gikan sa mga suspitsado maong usa ka Mio Soul nga motorsiklo, RXR blue helmet o gray nga jacket nga gituhang gigamit atol sa krimen. Ang duha ka mga suspect anaa na karon gikustudiya sa kapulisan samtang nagpaabot og tukmang kaso nga ipasaka batok nila. Bantay Balita. Sa padayon nga paningkamot sa gipakusgan nga anti-illegal drug operation ug way paglubad nga pagsalig sa kaluwasan sa publiko, ang Cebu City Police Office naka-score og laing mahinungdanong kalampusan human sa malampusong pagkasikop sa usa ka high value individual atol sa koordinasyon nga buy-bust operation sa Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo niadtong Mayo 15. Ang mga sakop sa Police Station 2, Station Drug Enforcement Unit, pinanguluhan ni Police Major Aris Turmo, officer in charge sa Police Station 2 ni pahigayon og buy-bust operation sa daan visitasyon, Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo. Sa pakigalayon usab sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA. Atol sa operasyon, nasikop ang suspek human nakuhaan og gituhang shabu. Ang kinatibuk ang gibana-bana nga gibugaton sa mga nakumpiska nga gidudahang illegal nga drugas gibana-bana nga 240 gramos nga dunay standard drug price kon SDP nga mokabat ngadto sa 1,632,000. Human sa pagkasikop, gibalhog ang suspek o kasamtangang gikustudiya sa Police Station 2 Detention Facility samtang nagpaabot og kaso nakalapasan sa Section 5 ug 11 sa Article 2 of Republic Act 9165. Kini nga operasyon gipasigduhan sa walay hunong nga paningkamot sa Cebu City Police Office ubos sa pagpangu ni Cebu City Director Police Colonel George Ilanan. Bantay Balita. Alas 7:21 dawat ag-report gikan sa ato ang gawas gikan sa ato ang kauban laing di ay nasikop sa buy-bust operation. Sunod-sunod ning mga pagpanakop sa ginadiling drugas ng ating payuhot ug namaligya mga higala. Dunay 44 anyos nga lalaki na dakpan human na maligyag drugas sa lungsod sa Oslob. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa atong kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat ang kabantayrap sa atong nga balita karong butaga. Sikop sa buy-bust operation kaning usa ka lalaki nga nagpuputong illegal nga drugas sa Puruka, Santana, Barangay Luok, Oslob, Cebu sa may mga alas 10:30 sa gabi, Mayo 15, 2026. Ang suspitsado giilang si Benedict Abitria Caldino, 44 anyos, ug residente sa Purok Asusina, Barangay Lagundi, Oslob, Cebu. Ang suspitsado napalitan kini sa usa ka pulis sa Pusir Bayer dito sa nasangpit nga lugar. Di napalitan kini usa ka si kamay sulod nga gito ang Cebu o atol sa pagsikop nini sa pag-search sa iya nga gulingon nakuha usab kini og duha ka pakiti may sulod gito ang Cebu og 500 ka pesos as buy-bust money og usa ka box nga pospor nga mao gisudlan sa maong illegal nga drugas. Ang illegal nga drugas gibraban nga motimbag kini og
15 gramos o mahal kini og 20 ka pesos. Samtang kining suspisado nakaroon nagtigagol sa kapulisan sa lungsod sa Sulub pasaka kini og kaso nga Republic Act 2165. Mao ito nakap nga balita karon butag kabantera sa kini balita hatod kini sa Lacto Papi. Ang Lacto Papi mabalik sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabantay in action. Alan Rosite. Kini ang Bantay Radio News Report. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosite sa imuhang report naghatod sa tuang oras alas 7:23 kabuntagon mga igsoon. Padayon ta sa tudling sa tuang mga balita. Trans-Central Highway dili luwas nga agian tungod sa landslide. Kini ang sitwasyon sa Trans-Central Highway. Diin pasado alauna sa hapon kaghapong adlaw. Dunay nahitabo nga landslide kun diin maglisod pag-agi ang mga sakyanan ug mga motorista. Subay niini ni pahimangno dayon si Balamban Mayor Amos Edwin Cabahog ngadtos mga motorista nga alang sa kadtong moagi sa Trans-Central Highway paingon sa syudad sa Sugbo ug sa Balamban. Mangita lang una og laing ruta tungod sa kadelikado nga agian sa maong lugar. Hinuon gipabahaw usab dayon sa mayor nga gisugda na ang clearing operation ug mamahimo ng agian ang maong dapit apan giyawha gihapon ang mga motorista sa pag-amping tungod kay peligro gihapon ang pag-agi tungod sa kagamay usab sa dan pwedeng maagian. Bantay Balita. Nagpadayon karon ang pagtrabaho sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa ilahang rehabilitation. Human matayog ang 6.9 nga linog niadtong September 30 sa miaging tuig. Sa pagkakaroon nagpadayon ang pag-ayos sa mga nangagusbat nga mga estruktura ug daghan pa nga idugang nga trabahoon. Nagto na sa mga nangaguba nga mga taytayan alang sa masayon ug haruhay nga pagkonektar sa mga apektadong lugar. Ang Provincial Engineering Office kon PEO mibutyag nga upat ka mga probinsyal nga mga taytayan ang naguba sa miaging linog nga gipaubos na sa pag-ayo karon ug mukabat ngadto sa 94.2 milyones ka pesos ang budget niini. Ang maong mga proyekto dugang sa nagpadayon usab nga rehabilitasyon sa ubang nangaguba sa linog sa amihanang Sugbo, partikular na sa ikaupat ug ikalimang distritos probinsya nga gigahinan usab og mukabat 159.73 milyones ka pesos. Atong oras alas 7:26. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka babaeng Taiwanese national human gituhang nalumos samtang nag-snorkeling sa kadagatan sa Panagsama, Barangay Basdiot, lungsod sa Mualboal. Gila ang 50 anyos nga biktima nga si alias Yesia. Nadawat sa Mualboal Police Station ang taho mga alas 12:30 sa udto nga dunay nalumos gikan sa usa ka tourist police nga si Police Senior Ronelo Kirante. Hinungdan nga mipahigayon sila og pakisusi. Sumala sa investigasyon, kauban sa biktima ang ihang bana nga si Chong nga nag-snorkeling sa naisgutan nga dapit. Matod pa ni Chong nga nihaw-a siya para makapahuway samtang ang iyasawa nagpadayon sa pag-snorkeling nga nag-inusara. Milabay matod pa ang pipila ka minuto, nabantayan na sa bana nga wa na kini naglihok og unconscious samtang anaa sa dagat. Hinungdan nga dali siyang nanawag og tabang sa mga guide. Gidala gilayon sa Badian District Hospital ang biktima apan gideklarar kini nga dead on arrival sa mga attending physician. Sa dugang pakisusi nasayran nga ang biktima ug ang iyang bana wala ni avail sa service sa snorkeling guide. Bantay Balita. Arita sa mga balita sa nakalanlain nga mga rehiyon. Gipahibalo sa Department of Social Welfare and Development
nga ang mga driver beneficiary sa Rehiyon City nga wala pa makakuha sa ilang cash relief assistance kon CRA, pwede kining kuhaon ang maong ayuda ipatuman sa regional office sa DSWD ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga naghatag og 5,000 nga cash aid alang sa mga rehistradong public utility jeepney driver. Alas 7:28, dugang detalles atong mga balita sa kauluhan sa gawa sa nasod sa sports ug sa showbiz. Sa pagbalik, human ining pipila ka mga mahinungdanon. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga nakoy kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit jud ko religiously sa lactopathy niya 3 times a day. Niya, after 2 weeks yun, nakita jud nako ang dako jud siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatud-an jud nako nga tinuod jud siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop ko inom og tambal, and I just use lactopathy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo nang moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So, ang diagnosis ng doctor was, i-operate ko, diha-diha dayon, pagkatong nadala ko sa hospital. Pero wala jud na ko nagihimo. Nangita ko lain paagi. Ngunit siya nga na abot jud ko nga, nangita ko, nga nakadungog naman ko, na may istoryadaan nga, nagingon nga, ang lactopathy, siya, miracle drink siya in a way, kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya sakit niya iyang giinom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para ma-totally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lactopathy. Religiously gyud nga nagainom. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, lactopathy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, lactopathy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Oras sa Bantay Radio, alas 7:32.
Padayon ta sa ato ang mga balita. O karon sa detalles atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon. National News. Nanawagan ang mga obispo ug kaparian sa Caritas Philippines ngadto sa Senado nga mosunod sa konstitusyon ug dili ilangan ang impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Giingon sa ilang pamahayag nga to delay the trial is to delay justice. Ug giauhag ang Senado nga mag-convene dayon isip impeachment court karong adlaw. Gidasig usab nila ang publiko nga magbantay sa proseso aron mapanalipdan ang kamatuoran ug malikayan ang disinformation ingon man manipulation of opinion sa katawhan. Bantay Balita. Gikuha ang portrait kon picture ni Senador Loren Legarda gikan sa Wall of Empowered Women sa Assumption College San Lorenzo human sa mga kontrobersiya o kritisismo sa iyang bag-ong political moves. Miulbo ang isyu ni Legarda human kini mitabok sa political line aron mosuporta kang Senate President Alan Peter Cayetano ug pagkahuman napili siya isip Senate pro tempore. Sa pamahayag sa Assumption Student Council, giingon nga bisan giila ang iyahang mga naunang kontribusyon, ang iyang bagong aksyon giingong dili na mutugma sa mga values sa institusyon. Bantay Balita. Alas 7:34. Senado mag-convene karong adlaw isip impeachment court batok sa kasong ni Vice President Sara Duterte. Gipahibalo ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang Senado opisyal nang mag-convene isip impeachment court batok kang Vice Presidente Sara Duterte karong adlawng Lunes alas 3 sa hapon. Sa suwat ni Cayetano niadtong Mayo 15, giingnan ang tanang senador judges nga motambong sa session hall ug magsulob og robe isip pagrespeto sa solemnity sa impeachment trial. Gisiguro usab sa Senado nga nakadawat na sila sa articles of impeachment gikan sa House of Representatives niadtong Mayo 13 ug giingon nga mopadayon-dayon sa proseso sumala sa konstitusyon ug Senate rules. Giapod-apod na usab sa House Prosecution Panel ang mga isyu nga ilang paghisgutan sa kaso lakip ang threat, unexplained wealth, bribery ug misuse sa confidential funds suma ni Bicol Saro Representative Terry Ridon. Si Ridon maoy nagduma sa kaso sa unexplained wealth ug misuse sa confidential funds samtang ang ubang prosecutors sama nila ni Representative Laila de Lima ug Joel Chua kabahin sa 11-man prosecution panel. Ang articles of impeachment batok kang Duterte naglakip sa aligasyon sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery ug uban pang high crimes. Bantay Balita. Nanawagan si Akbayan Representative Percy Sindanya nga mag-convene dayon ang Senado sa impeachment court batok kang Vice Presidente Sara Duterte human sa ihang gingong week of chaos sa Senado. Suma sa usa ka Mass for Peace and Accountability sa EDSA Shrine, giingon ni Sindanya nga kinahanglan maubos og balik ang Senado sa katawhan ug ipakita ang hustisya sa pagpanubag. Ang pipila ka youth group nga nitambong usab sa panawagan nga muhawa na si Senate President Alan Peter Cayetano isip leader sa Senado. Bantay Balita. Gihangyo sa Office of the Solicitor General kon OSG ang Korte Suprema nga isalikway ang mga motion nga gisangat ni Senador Bato de la Rosa aron mapugnan ang implementasyon sa arrest warrant nga gi-issue sa International Criminal Court kon ICC batok kaniya. Sa gisumiting komento sa Supreme Court, giingon sa OSG nga walay merito o urgent manifestation with omnibus motion o extremely urgent supplemental manifestation with motion nga gisangat sa senador. Ang maong mga motion
Kabahin sa paningkamot ni De La Rosa nga mapahunong ang posibleng pagpatuman sa ICC warrant nga naglimbigit sa investigasyon sa giyera kontra droga sa miaging administrasyon. Bantay Balita. Nanawagan usab ang sama sa nagkaisang tugon alumni kang Senate President Alan Peter Cayetano nga muhawa na isip Senate President tungod sa giingong kapakyasan sa Senado sa pagduma sa protective custody ni Senador Bato de la Rosa ug pag-ikyas niini. Matod sa former student leaders, gipudyag sa insidente ang kakulang sa hustong paghukom, liderato ug accountability sulod sa Senado. Gingon usab nila nga mas nisamot ang pagkawala, pagsalig sa publiko sa mga institusyon ug nagpalig-on ang pagtan-aw nga lahi ang pagpatuman sa hustisya alang sa mga gamhanan. Sa ilang pamahayag, giingong ubos sa liderato ni Cayetano mahimong entablado sa politikal nga pasundayag, kalibog og delikadong duwa ang Senado. Bantay Balita. Gipanghimakak sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSA ang nanglutaw nga impormasyon nga walay CCTV footage sa nahitabong komprontasyon tali sa National Bureau of Investigation og mga personnel sulod sa Senado niadtong Mayo 13. Matud pa sa OSA, fully operational ang security camera system sa mga lugar ug dayon nilang gitunol ang mga kopya sa video footage ngadto sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Giingon sa OSA nga ang opisyal nga mga record maoy klarong matuod nga sayop ang aligasyon nga walay CCTV footage o wala kini maghatag sa mga otoridad. Bantay Balita. Gimandoan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga otoridad nga dakpon si Senador Bato de la Rosa kumusuway kini paggawas sa nasud. Matod sa pamahayag, ang Department of Justice misusi sa bisan unsang paningkamot sa senador nga mubiya sa Pilipinas isip usa ka butang nga may kalabutan sa hustisya o giingon nga ipatuman ang angay nga arrest order kung mahitabo kini. Padayon pang gisubay sa kapulisan ang location kung asa na karon si Senador Bato de la Rosa. Bantay Balita. Gikumpirmar sa Department of Justice nga dunay balidong arrest warrant gikan sa International Criminal Court batok kang Senador Bato de la Rosa. Suma sa Department of Justice ang maong warrant may kalabutan sa nagpadayon nga mga legal proceedings nga giatubang sa senador sa international nga korte. Bantay Balita. Alas 7:40 sa Kabuntagon. Formal nang gipahamtang sa Office of the Ombudsman ang preventive suspension without pay batok kang Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska. Suma sa Ombudsman gikinahanglan ang maong suspensyon aron maprotektahan ang mga dokumento, ebidensya ug ang integridad sa investigasyon nga may kalabutan sa naisgutang shootout sulod sa Senado niadtong Miyerkules. Bantay Balita. Samtang nagpagawas og subpoena ang Office of the Ombudsman aron makuha ang CCTV footage gikan sa duha ka bahin sulod sa Senado, ang basement parking ug ang ikaduhang andana alang sa mga nahitabo niadtong Mayo 13 hangtod 14. Ang maong footage may kalabutan sa insidente sa shooting nga nahitabo atol sa tensyon tali sa security personnel sa Senado ug mga ahente sa National Bureau of Investigation. Bantay Balita. Samtang gibatikos ni Senate President Alan Peter Cayetano si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag
Tungod sa mga pamahayag niini may kalabutan sa insidente sa shooting sulod sa Senado niadtong Miyerkules, Mayo 13. Sa iyang Facebook post, giingon ni Cayetano nga sunod-sunod ang bakak nga gipagawa sa NBI direktor. Dugang pa niya nagtuo siya nga gihatagan kuno ni matibag og false narrative o sayop nga impormasyon si Presidente Bongbong Marcos may kalibutan sa nahitabong insidente. Bantay Balita. Samtang gipadayag sa National Bureau of Investigation kon NBI, pinagi ni Director Melvin Matibag nga giila isip person of interest si Senador Rubin Padilla may kalabutan sa nahimutangan ni Senador Ronald Bato de la Rosa human mibiya kini sa Senado bisan pa og anaon ta siya sa protective custody. Suma sa NBI, giimbestigahan pa ang mga panghitabo o ang posibleng papel ni Rubin Padilla sa pagbiya ni Bato de la Rosa sa Senado. Bantay Balita. Mipatimaw sila si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, Akbayan Representative Chel Jokno o Percy Sindanya ngadto sa Quezon City Prosecutor's Office aron mutubag sa reklamong gisangat sa bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Manesis Carpio. Ang maong reklamo may kalabutan sa aligasyon nga nilapas kuno sila sa Anti-Money Laundering Act o bank secrecy laws human gipubliko ang bank transaction ni Carpio ug ang iyang asawa nga si Vice President Sara Duterte. Bantay Balita. Alas 7:44 mga alumni sa Philippine Military Academy giauhag nga dapat non-partisan. Gipahinumduman sa Philippine Military Academy Alumni Associations Incorporated ang ilang mga miyembro nga magpabiling non-partisan og stay neutral taliwa sa kontrobersiya nga naglibot sa Philippine Military Academy alumnus nga si Senador Bato de la Rosa. Kini human sa panawagan ni de la Rosa sa iyahang mga kauban nga PMA alumni nga makigbatok sa mga lakang nga posibleng pag-aresto kaniya human sa kumpirmasyon sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Matod sa Philippine Military Academy Alumni Associations Incorporated, ang ilang mga miyembro kinahanglang magpabiling walay paboran aron mapreserbar ang pagka-professional ug pagka-disiplinado sa organisasyon. Bantay Balita. Posibleng sa Government Service Insurance System kung GSIS ug dili sa Senado ang tinuod nga target sa operasyon sa National Bureau of Investigation atol sa adlaw nga nahitabo ang pagpamusil sa Senate premises ni adtong Mayo 13. Kini human ni gawas ang suwat nga pirmado ni GSIS President Jose Arnolfo Veloso nga nangayo og tabang sa NBI aron siguruhon ang lugar sa GSIS compound sa Pasay City sa maong adlaw. Ang petsa sa maong suwat nagtunong usab sa adlaw nga nahitabo ang insidente sa pagpamusil na una nang gikonektar dito sa Senado. Bantay Balita. Mibalibad si Senador Erwin Tulfo nga mupirma sa resolusyon nga nagawhag ang Senador Bato de la Rosa nga mo-surrender sa otoridad gumikan sa warrant nga gikan sa International Criminal Court. Niadtong Martes, 5 ka senador ang nanawagan kang de la Rosa nga mutugyan sa otoridad o gamiton ang legal nga mga remedy human makumpirma ang ICC arrest warrant batok ngadto kaniya. May kalabutan sa gingong papel ni iniisip indirect co-perpetrator sa kampanya kontra droga ni kanhi Presidente Digong Duterte. Lakip sa mipirma sa resolusyon sila si kanhi Senate President Vicente Soto III, kanhi Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ug silang Senador Bam Aquino, Senador Risa Hontiveros ug Francis Pangilinan. Matod ni Tulfo, bisan pa og pareho sila og black sa Senado, dili pasabot nga pareho sila og baruganan sa maong isyu.
Gipasabot usab niya nga adunay mga naunang kaso diin ang mga kanhing senador mipasilong ubos sa kustodiya sa Senado samtang nagatubang og legal nga proseso. Gisgutan ni Tulfo silang kanhi Senador Antonio Trillanes IV, Laila de Lima ug ang namatay nga si kanhi Senador Juan Ponce Enrile isip mga ehemplo sa mga mambabalaod nga nagatubang og kaso samtang anaa sa kustodiya sa Senado. Giklaro usab niya nga dili siya pro bato sa ihang desisyon nga dili mo pirma sa resolusyon kung dili tungod kini sa prinsipyo sa patas nga pagtratar. Matod pa niya kinahanglan tugutan ang Korte Suprema nga hingpit nga resolbahan ang legal nga pangutana kalabot sa kaso ni Bato de la Rosa. Bantay Balita. Mao kato ang naglangkob sa atong mga balita sa kauluhan. Sa atong pagbalik, detalyes mga balita sa gawa sa nasod, sa sports ug sa showbiz. Ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masaayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lacto-Fapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lacto-Fapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lacto-Fapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Fapi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Fapi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Fapi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Fapi Health Drink
ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Atong oras alas 7:52. Bantay Balita. Ug karon sa ato ang mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Niulbo ang kayo human sa drone strike sa nuclear power plant dito sa Abu Dhabi kagahapong adlaw. Kini ang gibutyag sa mga opisyal sa United Arab Emirates apan way gikatahong na angol o impact sa radiation. Ang mga kadagkuan sa Abu Dhabi daling nakaresponde sa fire incident nga nahitabo gumikan sa ilahang electrical o dapit sa electrical generator sud sa perimeter sa Baraka Nuclear Power Plant sa Al Dhafra region. Nga nasunog gumikan matud pa sa drone strike. Kini gipahibaw sa Abu Dhabi media officers noon way nasamdan o naangol atol sa maong pagpamumba. Bantay Balita. Grabe kataas ang linya sa mga sakyanan dito sa gasolinahan sa Bandar Abbas, Iran. Ang taas nga linya sa mga sakyanan nakita taliwa sa gika-report nga ang Iran nakasinati og krisis sa produksyon sa petrolyo. Ang Iran nagatubang og usa adlaw-adlaw nga kakuwang sa gasolina nga niabot og 30 milyones ka litro suma sa usa ka miyembro sa Parliamentary Energy Committee sa Iran. Bantay Balita. Si US President Donald Trump padangat og mensahe human siya ni post sa AI generated nga hulagway ug sa iyang top Navy Admiral atubangan sa dakong unos uban sa daghang mga barko sa iyang Truth Social. Ang hulagway nagpakita sa usa ka naglupad nga bandila sa Islamic Republic of Iran ug ang teksto sa hulagway nag-ingon, "It was calm before the storm." Ipasidanan usab ni Trump ang Iran nga sa makausap pa nga nag-ingon nga mag-atubang kini og dili maayo nga panahon kung dili makabot ang usa ka kasabutan sa kalinaw. Sa sayo pa, usa ka taho nagsugyot nga ang mga opisyal sa Estados Unidos nagplano nga mulusad og bag-ong mga strike sa Iran ubos sa bag-ongan nga Operation Sledgehammer. Gianunsyo sa administrasyon ang pagtapos sa Operation Epic Fury. Pagkahuman nga ang Estados Unidos ug ang Iran nakabot ang usa ka kasabutan sa ceasefire niadtong sayong bahin sa Abril aron ipadayon ang demokratikong panaghisgot. Bantay Balita. Gireport sa media sa Israel gibutyag nga ang Washington ug Israel nagpadayon sa pagpangandam alang sa posible nga pagpadayon sa pakig-away batok sa Iran. Kinisubay sa pagkutlo sa mga opisyal sa Israel ug mga pagsusi sa seguridad nga gipahigayon. Ang taho nag-ingon nga ang Israel nga militar gipaubos sa pinakataas nga level sa pagpangandam samtang ang koordinasyon sa Estados Unidos uban ang mga tag-as nga opisyal sa militar. Ang taho nag-ingon usab na ang koordinasyon sa Estados Unidos ug Israel nagpabiling aktibo ug nagmintinar sa taas nga pagpangandam sa mga military activity. Bantay Balita. Alas 7:56 arita sa palahi nga balita.
may labot sa Ebola outbreak. Niabot na ngadto sa 65 ang nakala sa Ebola outbreak sa Ituri Province, Democratic Republic of Congo. Sa uwahing dato sa African Center for Disease Control and Prevention kon Africa CDC, ana-ana sa 246 ka mga kaso sa Ebola ang natala, particular sa lungsod sa Mongwalo o Ruampara. Unang gikumpirmar sa Congo Health Minister ang usa ka 59 anyos nga lalaki nga nakalas human kini nagpositibo sa nasoyng sakit. Kini ang ika-17 nga outbreak sa makamatay nga sakit sa nasud, ang Ebola virus nagagikan sa kwaknit. Kasagarang sintomas niini hilanat, manakit sa katawhan, sakit sa o, kakapoy, inubanan sa pagsuka-suka, pagdugo. Matod sa World Health Organization kon WHO na wala pa'y tambal aron pakigbatukan ang Ebola virus. Bantay Balita. Arita sa showbiz. Nagpost og makahuluganon kayong cartoon image si TV host Mariel Padilla sa iyang Instagram stories nga naghulagway sa usa ka tawo nga giisip sa uban nga dautan. Bisan daghan na kinig maayong nabuhat nga wala makita sa publiko. Ang mga hulagway gikan sa Instagram page nga Fact by Google, diin makita ang duha ka lalaki nagtindog sa magkalahi nga iceberg. Ang usa nag-akusar sa pikas nga dautan base lamang sa usa ka sayop nga makita sa ibabaw samtang wala makita ang daghang maayong binuhatan nga nagtago sa ilaw. Wa pay dugang komentaryos Mariel bahin sa iyang gi-share nga post. Gawas ni taliwa sa pagbatikos nga giatubang sa ihang bana nga si Senador Robin Padilla. Nahimong Sentros Balitas Padilla human nga gihinganlan sa National Bureau of Investigation is a person of interest sa pagpangatake kang Senador, pagpangita kang Senador Bato de la Rosa nga nagatubang og arrest warrant labot sa giyera kontra droga. Kinsa pa man daylaing mulaban, asawa gyud. Maing tao kuno ihang bana. Tagsara mo siguro dung kinon mo describe nga di maayong tao ihang bana. Arita sa to ang balita sa sports. Yanong gidispatsar ni Filipino bare knuckle Rolando Gabriel the Incredible D, si kanhi 2 Division Boxing World Champion Paulie the Magic Man Malignagi atol sa ilahang binukbukay sa AO Arena sa Manchester, England. Makaduha gipalukapa o knockdown ni D si Malignagi sa second round sa wa pa hingpit gihunong sa referee ang away pabor sa Pinoy boxer. Kinsa ni saka ang record sa 6-1-5 KOs sa maong binukbukay. Pakita nga ni salig si Malignagi sa iyahang legend technical boxing experience samtang si D gigamit ang iyahang bare knuckle og MMA background aron daling tapuson ang Italian-American boxer. Bantay Balita. Ang atong balita sa sports mo ay hingpit nga nagtapos linyada sa atong mga balita dinhi sa Bantay Balita ngayon nining adlaw nga Lunes pit sa 18 buwan sa Mayo. Sangan sa kanitibok ang Pwersas Bantay Radio Cebu sa ato ang mga Sibianan nga nakahook up karong buntaga mga kaigsuon na 107.1 Real Radio, 100.7 Power Bisdak o Power Radio, 95.3 One Heart Radio. Hindi na lang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa gihapon mga kahigalan. Manamilit pinagis pag-ingon, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw, mayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu,
with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino